Kapuso, 10 araw na lang bago ang araw ng mga puso. Sa mga nagbabalak po na magbigay ng flowers sa kanilang loved ones, magkano na ba ang presyo sa Dangwa sa Maynila? Ang bundle ng rosas na may 5 piraso, nasa 250 pesos hanggang 300 pesos. Yun lang, halos wala nang mabiling red and white roses dahil sa dami raw ng pre-orders. May ibinibenta naman na 150 pesos per bundle gaya ng stargazer, eucalyptus leaves, sunlight moms at moms. Meron ding 100 kada bundle tulad ng status, misty at chamomile. Sa mga hanap ay bouquet, 500 pesos ang presyo ngayon. Sabi ng ilang nagtitinda sa Dangwa, asahan na ang taas presyo sa mga susunod na araw. Posible raw dumoble o higit pa, kaya sa mga gustong makatipid, mas maganda raw na mag-pre-order na. Aksidente sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sugatan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos silang sumalpok sa isang UV Express. Balita hatid ni James Agustin. Tumila po na magkaangkas sa motorsiklo matapos makabanggaan ng UV Express sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bandang 1:30 na madaling araw kanina. Nakadapa ang lalaking rider sa kalsada. Mahigit 20 metro ang layo sa kanya ng angkas na babae. Ayon sa isa sa mga tumulong na motorcycle rider, pauwi na siya nang madaanan ng aksidente. Nakapikit na yung babae, sir, na marami talagang iniintay. Tapos pagkabuhat sa kanya, sir, doon na siya maraming iniintang sakit, ganyan. Para sa tingin ko may maraming bali sa katawan niya, sir, yung babae. So, tapos may pa yun sa paa, sir, may sugat pa sa paa. Yung lalaki, sir, talaga, sir, wala talagang malay, sir. Pero humihinga siya. Wasak ang harapang bahagi ng motorsiklo habang nabasag ang taillight ng UV Express. Ayon sa driver ng UV Express, may sakay siyang 3 pasahero ng mga oras na yun. Patungo raw sila sa Fairview. Nagulat na lang ako, bigla na lang may kumalabog sa likuran ko eh. Pagtingin ko dyan sa harap, yung nakabulagta na dyan yung dalawa eh. Hindi na nakuna ng pahayag ang 2 sugatang sakay ng motorsiklo na isinugod sa ospital. Dinala naman sa Traffic Sector 5 ang driver ng UV Express. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumutang ang pangalan ni Senadora Loren Legarda sa gitna ng usap-usapang magkakaroon muli ng regodon sa liderato ng Senado. May sinasabi po na kayo daw yung magiging Ayon yan next kay Senate President Tito Soto. May kumakausap daw sa inyo, ma'am? Sina Sen Alan ba? Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-isip ko yung tinanong ko kasi nabasa ko yung news. Totoo ba na tinanggil yung... Ayon yan kay Senate President Tito Soto, hindi raw interesado si Legarda na pumalit sa kanyang pwesto bilang leader ng Senado. Sabi pa ni Soto, matatag ang Senate majority. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, malisyoso ang pag-uugnay kay Legarda sa umunoy tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. No-show si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pagdinig ng House Ethics Committee kahapon kaugnay sa inihaing reklamo laban sa kanya. Natapos na nitong January 30 ang 60-day suspension kay Barzaga. Pero hiniling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na palawigin pa ang suspensyon. Anya, tila alam at kalkulado ni Barzaga ang kanyang mga aksyon, kabilang ang mga kontrobersyal na social media post. Sabi pa ni Valeriano, tila enjoy ang batang kongresista sa pagpapasikat sa social media. Ano ba kayo mensahe sa kanya bilang senior, kumbaga, nakaka-senior sa kanya? Meow. Nakatakdang isumite ng Ethics Committee sa plenaryo mamaya ang kanilang report tungkol kay Barzaga. Malalaman dyan kung mapapatawon ulit siya ng suspensyon o tuluyang aalisin bilang miyembro ng House of Representatives. Sa isang text message, sinabi ni Barzaga na sasagot siya pagbalik niya sa trabaho sa susunod na linggo. Ate Bangking, oh. Huli ka magpagandar ng pickup na yan habang nakatali sa sasakyan ng isang kabayo sa Hingog, Misamis Oriental. Ayon sa uploader, tumigil kalaunan ng pickup at napahiga ang kabayo. Paglilinaw naman ng driver, hindi namatay ang kabayo. Paraan daw niya yon para ma-exercise ang kabayo. Kinundina ng Philippine Animal Welfare Society ang pagtrato sa kabayo. Nananawagan sila sa mga nakasaksi sa insidente na mag-report sa mga otoridad para masampahan ng reklamo ang driver. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng pickup.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang dalawang magkaangka sa isang motorsiklo nang madisgrasya sila sa Manhuyod, Negros Oriental. Cecil, paano sila nadisgrasya? Rafi, bumangga ang sinasakyan nilang motor sa isang nakahintong truck sa barangay Alingalanan. Base sa investigasyon, 3 ang sakay ng motor. May iiwasan sana ang rider na early warning device ng nakahintong truck sa National Highway. Nawalan siya ng kontrol sa motor at bumangga sa truck. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang isa pang angkas ng motor. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang 3 at nakainom umano. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng truck na nasa kustudiya na ng pulisya. Isang sanggol ang natagpuang patay sa loob ng isang bag sa Cagayan de Oro City. Nadiskubre yan sa loob ng boarding house na inuupahan ng kanyang ama. Ayon sa pulisya, na-suffocate ang isang buwang gulang na sanggol sa loob ng bag. Sa investigasyon nila, hiniram ng ama ang bata mula sa ina. Nang hindi na makontak ng ina ang sospek, nagsumbong siya sa mga otoridad. Arestado ang 20 anyos na tatay. Ayon sa pulisya, umamin ang sospek sa nakasama sa kulungan na siya ang pumatay sa sariling anak. Natakot daw kasi siyang malaman ng mga magulang na nakabuntis siya at baka patigilin sa pag-aaral. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sospek na mahaharap sa reklamong parricide. Wala pang pahayag ang ina ng sanggol. 44 ang bagong bilang ng patay sa paglubog ng Roro vessel na MV Tricia Kirsten 3. Kasunod yan ang pagkakarecover sa isa pang bangkay ngayong umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard sa Basilan, nakita nila ang bangkay sa dagat na sakop ng Baluk-Baluk Island sa Basilan. Hinila ang bangkay at dadalhin sa Zamboanga City. Hindi patukoy ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. 316 naman ang nakaligtas sa trahedyang nangyari nitong January 26. Kahapon, kinumpirma ng PCG na malapit din sa Baluk-Baluk Island natagpuan ng mga diver ang lumubog na Roro vessel. Patuloy ang operasyon ng PCG sa lugar. Idinitalya ng Department of the Interior and Local Government kung paano pinatay si Police Senior Master Sergeant Dayan Molinito at ang 8 taong gulang niyang anak base sa mga nakuha nilang impormasyon sa ginawang investigasyon. Balitang hatid ni June Veneracion. Sa loob ng bahay ng mag-asawang itinuturong mastermind sa Novaliches, Quezon City, pinatay si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito, Enero 16, alas 11 ng gabi. Makalipas ang 6 na oras, sunod namang pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, unang pinatay si Police Senior Master Sergeant Molinito habang nakaupo sa sofa ng dating pulis na inaanak pa naman niya sa kasal. Pinatay si Dayan Marie Molinito sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Isinunod naman ang batang si John Ismael. Sila parang oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na kasabwat, hindi kasama sa plano ng pangunahing suspect na patayin ang bata, pero basta naig daw ang kagustuhan ng kanyang misis. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, ibalik doon. Kaya lang ang nasusunod, ang gusto ni isama na kasi makikilala something na gano'n. Habang nangyayari ang krimen, nasa loob din umano ng bahay ang 3 anak ng mag-asawang suspect pero hindi nila nakita ang aktwal na pagpatay. Sa tulong ng isang kasabwat, isinakay sa isang SUV ang katawan ng mag-ina para itapon. Isinama pa umano ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa biyahe habang sakay ang mga bangkay. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga. Kasi, anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. Sa Pulilan, Bulacan, natagpuan ang labi ng babaeng pulis noong January 24. Habang sa Victoria, Tarlac, natagpuan ang anak niya noong January 29.
Sa ngayon, 4 ang itinuturing na sospek at hawak na ng mga otoridad. Ang mag-asawang itinuturong utak sa krimen at 2 kasabwat. Sa videong kuha nung arestuhin ang mag-asawang pangunahing sospek, ay todo tanggi ang babae na naroon siya sa lugar ng krimen, bagamat napanood niya umano ang pagpatay via video call. Sa videong ito ay idiniin niya ang mister ni Molinito, pero ngayon ay person of interest na lang ang turing rito. Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pinaluhod niya si Ninang. Ayon naman sa extrajudicial confession ng babaeng kasabwat, bago pa ang krimen, ay pinaghandaan na ito. May kwento doon ni 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Lumalabas sa investigasyon na onsehan sa transaksyon ng sasakyan ang isa sa posibleng motibo sa krimen. Ahente ng sasakyan ang babaeng pangunahing sospek. May gusto umanong bilhing SUV Montero ang biktima, kaya siya nagbigay ng down payment na 550,000 pesos sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 para mabuo ang pambayad sa kursunadang SUV. Pero nang magkita-kita na sila ng January 16 para tapusin ang transaksyon, it turned out, non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel si ano. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, estafa cases. bukod sa 4 na arestadong suspect, itinuturing pa ring person of interest ang asawa at ama ng mga biktima. Nasa restrictive custody pa rin siya ng PNP. Duda raw ang mga otoridad sa kanya. 2 things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. Well, iba-iba naman tayo ng reaction, di ba? So, we have different ways of grieving. So, hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So, antayin natin. Kinumpirma rin ng abogado na nasa restrictive custody nga ang nasabing pulis. Matapos, madrop ang reklamo dahil iniurong ng kapatid ng biktima. Bago naman iproseso para sa inquest ang kasabwat na babae, iginit niyang hindi siya sangkot sa krimen. Kayo po ba isangkot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang. Witness po ako. Ako po nakakita. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Kung paano... Sige, attorney, nagsusulihan lang natin siya, ma'am. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Sa ano na lang, ma'am? Sa trial na lang po. Hindi na niya ididetalye ang pangyayari sa payo ng kanyang abogado. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP sa mga ebidensyang hawak nila. We assure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News.